Sa wakas, pumasok na sa karagatan ng West Asia ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln kasama ang 3 Navy destroyers ng Amerika. Ang pagdating ng grupong ito ay hindi lang basta pagbisita dahil ito ang sagot ng Estados Unidos sa tumitinding tensyon ngayon sa Middle East, lalo na sa pagitan nila at ng bansang Iran. Ang barkong ito ay parang isang lungsod na lumulutang sa dagat na may dalang maraming fighter jets na kayang kumilos sa loob lang ng maikling panahon, kaya naman talagang nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw nito. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang presensya ng Amerika sa dagat ay isang malinaw na babala para pigilan ang anumang balak na pagsalakay ng Iran sa mga kakampi ng Estados Unidos sa rehiyon. Pero sa likod ng malaking barkong ito, may mas malalim pala na dahilan kung bakit kailangang dumaong ng ganito kalakas na puwersa sa halip na gumamit lang sila ng mga bomba mula sa malayo. Ang tanong ng marami ngayon, ito na nga ba ang simula ng bakbakan na matagal nang iniiwasan ng lahat? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pag-usapan naman natin kung bakit kailangang gumastos ang Amerika ng mahigit $6 na milyong sa bawat araw para lang panatilihing naglalayag ang strike group na ito sa gitna ng dagat. Kung iisipin kasi natin, mas mabilis at mas tipid siguro kung magpapadala na lang sila ng mga bomber na eroplano na kayang marating ang Iran sa loob lang ng 1 oras mula sa mga base nila sa ibang bansa. Pero may isang mahalagang bagay na hindi kayang gawin ng mga eroplano na tanging ang aircraft carrier lang ang nakakagawa. Kapag ang mga bomber kasi ay naubusan na ng mga bala o gasolina, kailangan na nilang bumalik agad sa kanilang base at doon magkakaroon ng pagkakataon ang Iran na magpalipad ng sarili nilang mga jets dahil walang nakabantay sa ere. Pero dahil nandoon ang USS Abraham Lincoln sa dagat na malapit sa kanila, kaya nitong bantayan ang langit ng tuloy-tuloy at siguraduhin na walang anumang eroplano ang makakaalis o makakapasok sa airspace ng Iran. Sa kabilang banda, tila hindi naman nagpapakita ng takot ang gobyerno ng Iran sa kabila ng banta na ito na nasa harap mismo ng kanilang teritoryo. Sa katunayan, naglagay pa sila ng isang malaking mural o drawing sa gitna ng kanilang kabisera sa Tehran para asarin ang Amerika. Ang nakalagay sa drawing na iyon ay mga wasak na eroplano ng Estados Unidos na nakakalat sa ibabaw ng kanilang barko na parang sinasabi nila na handa silang durugin ang anumang puwersa na lalapit sa kanila. Nagbabala rin ang mga opisyal ng Iran na oras na magsimula ng gulo ang Amerika, hindi lang ang mga barko ang kanilang aatakehin, kundi pati na rin ang lahat ng mga negosyo at kampo ng mga Amerikano sa buong Middle East. Kasama na rito ang mga oil refinery sa Saudi Arabia at iba pang mga bansa na tumutulong sa Estados Unidos. Ang isa pang ipinagmamalaki ng Iran ay ang kanilang mga makabagong misil na mas mabilis pa raw sa tunog at hindi kayang harangin ng kahit anong radar. Sabi ng kanilang mga eksperto, hindi gagana ang mga computer ng Amerika dahil sa sobrang bilis ng kanilang mga armas na tinatawag na hypersonic missiles. Dahil dito, balitang inilipat na rin ang kanilang pinaka-leader na si Ali Khamenei sa isang ligtas na taguan sa ilalim ng lupa dahil sa takot na baka biglang magkaroon ng operasyon laban sa kanya. Habang lalong umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo namang kinakabahan ang mga karatig na bansa sa takot na madamay sila sa posibleng malaking gulo sa dagat. Bukod sa bilis ng mga missile ng Iran, may isa pang teknolohiya na talagang nagpapasakit ng ulo sa mga Amerikanong general. Kapag tumatakbo na kasi ng sobrang bilis ang isang missile, nababalot ito ng tinatawag na plasma sheet na parang baluti na nagtatago rito para hindi makita sa radar. Isipin nyo, paano mo babarilin ang isang bagay na hindi mo naman makita sa iyong screen? Pero ang mas malaking problema ay sa matematika ng labanang ito. Ang mga destroyer na nagbabantay sa aircraft carrier ay may limitadong balalang na dala. Sa isang planadong pag-atake, pwedeng sabay-sabay na magpakawalan ang Iran ng daan-daang murang drones at mga lumang missile. Kahit pa mapabagsak ng Amerika
ang 70% ng mga ito, mauubos pa rin ang kanilang mga mamahaling bala na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para lang sa mga drones na mumurahin. Kapag naubos na ang bala ng mga barko, ang dambuhalang carrier na USS Abraham Lincoln ay magiging isa na lang malaking target na walang kalaban-laban. Sa ganitong sitwasyon, 3 minuto lang ang oras para makapag-isip at kumilos. Kaya naman, ang ilang eksperto ay naniniwala na ang mga aircraft carrier ay hindi na mga mangangaso, kundi mga target na lang na pumasok sa isang delikadong lugar. Pero teka, baka naman plano rin ito ng Amerika. May mga naniniwala na ang USS Abraham Lincoln ay isa lang decoy o pain para makuha ang buong atensyon ng Iran. Habang nakatutok ang lahat ng radar at armas ng Iran sa barkong ito, posibleng tahimik namang pumoposisyon ang mga B-2 bombers ng Amerika. Noong nakaraang taon, ginawa na nila ito kung saan nagpalipad sila ng mga eroplano sa isang direksyon, pero ang tunay na pag-atake ay nanggaling pala sa kabilang bahagi ng mundo. Posibleng ang tunay na banta ay manggagaling sa mga bomber na nasa Diego Garcia at hindi sa barkong nakikita natin sa balita. Hindi rin biro ang mga babala ng mga grupo tulad ng Hezbollah at Houthi. Sabi nila, oras na saktan ng Amerika ang kanilang leader na si Ali Khamenei, titiyakin nilang magliliyab ang buong Middle East. Para sa kanila, ang pag-atake sa kanilang leader ay pag-atake na rin sa kanilang buong rehiyon at paniniwala. Dahil sa mga banta na ito, mukhang mas lalong magkakaisa ang mga grupong kampi sa Iran para labanan ang anumang kilos ni Donald Trump. Sa ngayon, ang buong mundo ay naghihintay kung sino ang unang kikilos sa napakadelikadong larong ito ng kapangyarihan. Sa gitna ng tensyong ito, hindi lang ang mga rebelde sa rehiyon ang gumagalaw dahil nakahanda na rin ang mga kakampi ng Estados Unidos. Ang mga bansang tulad ng United Arab Emirates, Jordan, at ang United Kingdom ay nagpahayag na ng suporta sa anumang gagawing aksyon ng Amerika. Hindi man sila direktang magpapadala ng lahat ng kanilang sundalo, nangako naman silang magbibigay ng mahahalagang impormasyon at tulong para harangin ang mga drone at missile ng Iran na posibleng itira sa Israel o sa mga base ng US. Pero sa kabila ng lahat ng nakahandang armas at suporta mula sa ibang bansa, ang pinal na desisyon ay nasa kamay pa rin ni Pangulong Donald Trump. Hanggang ngayon, tila nag-iiwan pa rin ng pinto ang Amerika para sa usapan sa halip na dumiretso sa giyera. May mga kondisyon silang inilabas para hindi na ituloy ang pag-atake gaya ng pagpapatigil sa paggawa ng nuclear material at paglimita sa mga malalakas na missile ng Iran. May balita pa nga na nagpadala na ng mensahe ang mga opisyal ng Iran sa pamamagitan ng WhatsApp at isang sulat para makiusap kay Trump na ipagpaliban muna ang anumang plano sa pagsalakay. Sinasabi sa mga ulat na nangangako ang Iran na babawasan ang tensyon at susunod sa gusto ng Amerika basta huwag lang silang pakialaman sa loob ng kanilang bansa. Kung sakaling hindi sila magkasundo at matuloy ang pag-atake, sinasabing hindi na lang ang mga gusali sa lungsod ang pupuntiryahin. Sa halip, ang mga bahay at taguan na lang ng mga opisyal na may kinalaman sa karahasan sa kanilang sariling mamamayan ang balak targetin. Dahil dito, nagbabala na ang Aviation Authority sa Israel na maging maingat ang lahat ng mga airline dahil posibleng isara ang langit sa buong Middle East anumang oras ngayong linggo. Habang abala ang mga leader sa kanilang mga estratehiya, hindi rin natin dapat makalimutan ang sitwasyon ng mga ordinaryong tao sa loob ng Iran. Ayon sa mga human rights groups, libo-libo na ang namamatay sa loob ng bansa dahil sa higpitan at karahasan ng kanilang sariling gobyerno laban sa mga nagpoprotesta. May mga ulat pa nga na pati ang mga pasyente sa loob ng ospital ay hindi rin pinatawad at binaril pa habang naka-confine pa. Nakakalungkot isipin na habang nagbabanggaan ang malalaking puwersa, ang mga sibilyan naman ang laging nasa gitna at unang nagdurusa sa gulo. Timmy, ang pagdating ng USS Abraham Lincoln ay patunay lang na seryoso ang sitwasyon at anumang pagkakamali ay pwedeng magdulot ng mas malaking trahedya. Sa dami ng mga balitang lumalabas, mahirap malaman kung ano ang susunod na mangyayari, pero malinaw na ang buong mundo ay nag-aabang sa susunod na galaw ng Amerika at Iran. Bilang mga Pilipino, malayo man tayo sa Middle East,
Alam naman nating malaki ang epekto nito sa presyo ng bilihin at pati na rin sa kaligtasan ng mga kababayan nating nagtatrabaho doon. Sa tingin nyo, dapat bang ituloy ng Amerika ang pag-atake para matapos na ang tensyon? O mas mabuting idaan na lang ito sa usapan para hindi na madamay ang mga inosenteng tao? Ibahagi mo naman ang saloobin mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.